Thank you po sa 10 na nakamemorize po, na nagbabasa po. Okay. Ang ating core values po ay pilay. Passionate love for God, love and compassion for others, integrity, faithfulness, and excellence. Napakaganda po nito kapag ito'y ating maipamumuhay. Yung ating mga talata nating basahin po dito ay hango ko to sa aklat po ng Romans chapter 12 verse 11. Pwede ba nating basahin yung Romans chapter 12 verse 11 and as reverence to the Word of God, sa paggalang po natin sa salita ng Diyos, pwede ba tayong tumayo? At sabay-sabay po nating basahin ang sabi po ng Romans chapter 12 verse 11 in the Passion Translation Bible. 1, 2, 3, go! Be enthusiastic to serve the Lord. War. Ayan. 1, 2, 3, go. Patient in affliction, faithful in prayer. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Binag mo yung translation. Huwag kang magbago sa translation. Balik na lang natin sa normal lang. Okay? Sabi po doon, sa TPT, or the Passion Translation, be enthusiastic to serve the Lord, keeping your passion toward Him boiling hot. Radiate with the glow of the Holy Spirit and let Him fill you with excitement as you serve Him. Yung boiling point ko dito, yung doon sa isang translation, fire. Yung init, yung apoy ng ating paglilingkod sa Panginoon ay dapat manatili sa buhay ng bawat isa. Hindi po dapat mawala ang apoy sa ating paglilingkod sa Diyos. Kaya, when we live for God, ang sabi nga doon, when we live for God, it is imperative for us to strive for excellence. Amen. Kaya sa buhay ng bawat isa, makita po natin dito sa paglilingkod natin sa Diyos, kapag sinabing tayo tagapagsunod ni Kristo, hindi po yung petek-petek lang. Yung sa paglilingkod natin sa Diyos, hindi lang po yung minsan maglilingkod ka dahil gusto mong maglingkod. Gusto ko maglingkod kasi nandun si Christ. Gusto ko lang maglingkod kasi feeling ko maglingkod sa Lord. Feeling ko umatin sa gawain. Pero alam niyo po, sa paglilingkod natin sa Panginoon, yung ating puso, nandun po yung enthusiastic to serve the Lord. Yung pag sinabing enthusiastic, yung nandun nag-uumapaw, nakagalakan na mapaglingkuran natin ng Diyos. Amen? Kaya napakahalaga po. Kaya ang sabi po doon, it is imperative. When we live for God, it is imperative for us to strive for excellence. Now, ano ang sabi ng Colossians chapter 3, verse 23? Ang sabi po doon, whatever things you are doing, do them well. Okay? Remember that you are serving the Lord. You are not only serving people. You know that you will receive the good things that the Lord has promised to His people. He will give you what is right for you. The Lord Jesus is the master that you serve. Whatever you do, sa ibang translation, whatever you do, do it for the glory of God. Dito sa Passion Translation, do it well, do them well. Gawin natin tama, at gawin natin makapagbigay ng kaluguran sa Diyos. Naglilingkod lang po tayo sa Lord, huwag na yung petek-petek pa. Kasi alam niyo po, sa paglilingkod natin sa Diyos, nais ni Lord na tutuhanan. Kaya ang sabi nga ni Lord doon sa aklat ng Revelation, doon sa mga taga-Epesos, ang sabi niya, I know your deeds. I know your deeds, sabi ni Lord. Pero one thing na ayaw ko sa inyo,
naging malamig na po kayo sa akin. Nagiging lukewarm. At kapag naging lukewarm po tayo, ang sabi ng Panginoon, isusuka pa rin kita dahil hindi ka mainit, hindi ka malamig, lukewarm ka sa paglilingkod sa Panginoon, isusuka pa rin kita. That means, kinamumuhian pa rin ni Lord yung ating paglilingkod. Kaya kung maglingkod tayo, maglingkod na po tayo ng tama. Maglingkod na po tayo ng may katapatan sa Panginoon. Yung taos puso. Kaya sabi nga doon, whatever things you are doing, do them well. In this translation, the Passion Translation Bible. But in other translation, makita ho natin, whatever you do. Ano man ang ating ginagawa, do it for the glory of God. Kaya, napakahalaga po. How do we serve God? Gaya natin, core values natin, excellence. Paano po tayo makapaglingkod sa Diyos ng may excelente na paglilingkod? How can we serve God with excellent or excellently? How can we serve God excellently? Unang-una, number 1, yung binasa natin kanina, with enthusiasm. Enthusiasm. Ibig sabihin ng enthusiasm po, ang sabi nga po doon, enthusiasm is derived from the Greek root entheos, which means inspired by God. Alam niyo po, kapag enthusiastic ka, meron kang enthusiastic spirit, makita po natin dito, yung walang makakapigil sa excited ka, malayo pa, bukas pa ang Sunday service, Saturday pa lang, excited ka na, naghahanda ka na. Anong isusuot mo? Anong gagawin mo? Hinahanda mo na yung offering para sa Lord. Lahat ng pwede mong gawin ay hinahanda mo na. Hindi yung pagdating pa sa kinabukasan, magsisimba pa ba ako? Parang tinatamad ako magsimba. Parang titext ko na lang si pastor o titext ko na lang si Brad, si sis. Sis, Brad, hindi ako maka-attend sa church kasi parang may masama pakiramdam ko. Pero actually, tinatamad lang. Wala naman kung sinasabing kayo yun eh. Wala ho yan dito. Wala ho dito yan. Dahil ang mga taga-JIL katuparan po ay tunay na naglilingkod sa Diyos. May kagalakan sa puso na tayo maglingkod. Makita natin ang ating mga kapatiran. Kasi sabi ng Biblia, do not neglect yung paggawain ito. Why? Ito yung pagkakataon na mabigyan natin sama-sama tayo na ibalik sa Panginoon ang lahat ng papuri, pasasalamat. Kaya meron po tayong testimony kanina. Sorry lang, hindi po lang talaga lahat nakapag-testify. Next week, I will give a chance. Magbibigay ulit tayo ng patuto sa Lord. Kasi nakapaganda po na yung ginawa ni Lord ay sabihin mo sa kongregasyon, magiging kalakasan po yan sa bawat isa. Who knows? Ikaw na rin ang nasa kalagayan ng taong nag-testify. At ma-realize mo, maalala mo yung kanyang sinabi. Ang Diyos lang pala ang tunay na dapat po nating lapitan. Amen? Enthusiastic. It takes sing service as a privilege for it to become pleasure. Alam niyo po, sa paglilingkod natin sa Diyos, gaya na sinasabi sa Ephesians chapter 6 verse 7, work with enthusiasm as though you were working for the Lord rather than people. Lahat ng ginagawa ho natin, even sa paglilingkod natin sa kapwa ho natin, sa pagtulong natin sa kapwa ho natin, maging enthusiastic po tayo. Nandun yung kagalakan ho natin. Why? Dahil lahat ng ginagawa ho natin yan ay hindi natin ginagawa sa tao. Ginagawa ho natin yan sa Diyos. Amen po ba? Alam niyo po, kapag naglilingkod tayo at yung puso natin ay punong-puno ng kagalakan, why? Naranasan mo. Naranasan mo yung tao nito na ating kinakaunsilan. Naranasan mo itong tao na ating pinagpipray, sinishare ng Word of God. Biglang nabago ang kanyang aura. Alam niyo po, yung totoo po yung sinasabi kanina. Yung mga kabataan na na-recollection namin, marami po. Ang mga nag-aattend, marami nang magplaplano na gusto na mag-suicide. Amin po ba? This is reality.
Kaya kapag nasa paglilingkod natin sa Diyos, dapat excellent ng ating ilagay sa puso natin. Lord, nawa makapagbigay ako ng kaluguran sa iyong dakilang pangalan. Lord, sa isang araw, Lord, kahit isa, na makagawa ako ng mabuti para sa iyo. That's our prayer. Makatulong ka sa kapwa, may nanghingi sa iyo ng pagkain. Alam niyo, kung tunay tayong naglilingkod sa Diyos, yung isusubo mo na lang, pag ngunit may nanghihingi, ibibigay mo lang to sa Kanya. And God will do the rest. Di ba sabi natin kanina, you know that you will receive the good things that the Lord has promised to His people. Doon sa balikan ko lang ito sa Colossians 3 verse 24. Sabi doon, He will give you what is right for you. The Lord Jesus is the Master that you serve. Pwede mo na sabihin, hindi naman ako naglilingkod sa Diyos, sa tao naman ako naglilingkod. Yes. Pero ang sabi nun, whatever you do it for the glory of God. Lahat ng ating ginagawa, kahit ang amo mo ay napakasungit, napakahirap na amo, sa Diyos ka pa rin naglilingkod. Kaya pagpipray na lang natin na maging maayos yung ating mga amo po natin. Pangalawa, bibilisan ko na lang to at I will ask Pastor Joey yung word ko niya. Bibilisan ko na lang to para hindi ako mabagal. Yan. Oh. Yun yung ano po ni Pastor Joey. Pangalawa, how do we serve God excellently? With passion. Ano ang passion? O yung Holy Week na bago may kumakanta. Yung naalala ko yung sinayang. Hindi naman passion yung karaoke yun, Hindi passion yun. With passion. Kapag sinabi natin, we serve God excellently with passion, mayroon kang marugdog na nararamdaman. Ibig sabihin, para bang kung anong naranasan nila, nararamdaman mo. Kaya gusto mo silang paglingkuran. Gusto mo silang tulungan. Kaya sabi nga doon, keeping your passion toward Him, boiling hot. The fire in serving other people, the fire in serving God ay dapat nag-uumapaw sa puso natin, nag-aalab sa puso natin yung ating paglilingkod sa Diyos. Kasi kapag nag-aalab po, mga kapatid, kahit anong problema, hindi makapigil sa iyo. Kahit yung init ng araw, alam niyo po kahapon, yung aming recollection, nasa labas po kami, yung mga bata nakaupo, 320 plus po yun. Actual count po yun, pero dapat 393. Pero nasa 320 lang po nakarating kahapon. Nasa 320, 26. Nasa ground lang sila, mainit. But I always humingi ko sa Lord, magpadala ka ng open, kasi sila open heaven eh. Wala silang covered court, open lang yon sa ground. Sabi ko, Lord, mamaya-maya ponte alas 9 ho nito. Sigurado mainit na po ito. Di ba? Ganitong oras, mainit na po. Pero, the Lord, ang favor ni Lord, kahapon po, makulimlim. Makulimlim kahapon. Pag uwi namin, doon uminit. Alam niyo po, kung may passion tayo sa paglilingkod sa Lord, maraming kaparaanan ang gagawin ng ating Panginoon. Amen. Ito'y madalas ko ito makita at na-experience ko kay Brother Eddie. Pagka nasa Luneta kami, malakas ang ulan niyan. Ni isa walang umaalis. Hindi nyo naranasan yan? Pag umatin kami sa Luneta, umatin kami doon sa PUP dati, kahit napakalakas ng ulan, walang isang umaalis. Why? Nandun yung passion nila na makinig sa Diyos, sa salitaan ng Panginoon. Tayo, kunting ambon lang. Pastor, hindi naman na ako aatin kasi ganito. Hello? Dapat yung passion natin na mabigyan natin karangalan ng Diyos. That we can serve God excellently. Dahil sa passion po natin sa paglilingkod sa Diyos. Amen?
Hindi ako naninirmon sa inyo, ha? I'm just telling the truth. Kung paano tayo maglingkod sa Diyos. Na dapat ibigay natin yung katotohanan. Ibigay natin yung the best po natin para malugod, maluwalhati ang ating Panginoon. Okay. Pangatlo. Anong number 3? How do we serve God excellently? Pakibasa. 1, 2, 3, go! With power. Walang power. Wala tayong power. Okay, how do we serve God excellently? With power! Alam niyo po, ang demonyo ay nandyan lang ang mga demonyo. Nandyan lang sa paligid yan. Paglabas ito, sigurado. Ay, sige nga, masubok na itong mga tao ito. Serving God excellently with power. Sige, subukan natin. Alam nyo, every time na umalis kayo sa church dito, ang daming nakaabang na pagsubok ang demonyo sa inyo. Sa bawat isa sa atin. Ang ganda-ganda na ng ating aura ho dito. Pero pagdating mo sa labas, merong ginagawa ang kalaban. Pero praise God! Kapag naglilingkod tayo, sabi nila, radiate with the glow of the Holy Spirit. Anong ibig sabihin po niyan? Makikita po natin power na sa paglilingkod natin sa Diyos, yung Espiritu na ibinigay sa atin ng Panginoon ay with powerful. With power. Hindi yung may takot. Hindi ka dapat matatakot. Diba? Marami tayong takot sa buhay na nararanasan. Hindi yan galing sa Diyos. Kasi kapag tayo nasa Panginoon, naglilingkod tayo sa Diyos, tandaan natin mga kapatid, wala pong takot tayong mararanasan. Hindi dapat tayong mangamba. Every time kami nga umaalis sa bahay, madalas mo wala kaming tao sa bahay. Bukas naman yung pintuan namin eh. Sa bahay, hindi namin nilalak. Pero subukan na lang pumasok. Lalapain sila ng aso doon. Subukan na lang pumasok. Hindi ko namin nilalak ang bahay namin. Lord, alam ko ikaw mag-iingat. Pero pagka wala naman kami ng ilang araw, nilalak mo namin yan. Pero pagka ganitong isang araw lang, ilang oras, kaya mo naman dyan. God will protect. Nandun yung power ni Lord sa atin eh. Nandun yung, ang sabi nga doon, kapag naglilingkod po tayo, but sabi kasi doon sa, tingnan mo natin 2 Timothy chapter 1 verse 7. For God will never give you the spirit of fear, but the Holy Spirit gives you mighty power, love, and self-control. Kaya po dito sa ating paglilingkod sa Panginoon, nandun po yung, if we serve God, if we want to serve God excellently, kailangan po to with power. Lord, ako'y maglilingkod sa iyo. Hindi yung, Lord, ako'y maglilingkod sa iyo, Lord. Iba yung dating eh, di ba? With power, iba ang dating kapag ikaw may... Nakikita ho ng demonyo ho yan. Nakikita ng demonyo. Kaya kapag sinabi mo yan with power, kumakaripas ang demonyo sa buhay mo. Di ko kaya yan. May Panginoon yan sa buhay niya. Hindi ko kaya yan. Alam mo yung mga natatalo ng demonyo? Yung mga taong natatakot? Takot? Maraming Kristiyanong takot. Pero kung panghawakan natin ang salita ng Diyos sa paglilingkod natin sa Panginoon, yung salita ng Diyos, ito'y magbibigay sa atin ng power. Ito'y magbibigay sa atin ng katatagan na kahit anong mangyari, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Because this is God's promise for us. This is God's promise to all, to each and every one of us, na hindi tayo iiwanan ng ating Panginoon. Kaya makikita po natin, make your fire useful. Paano? Una, sabi nga doon, connect with the field. Connect with spirit-filled people. Kung gusto natin na magiging, ang sabi doon, nagpatuloy na magamit ang buhay ho natin, yung fire ho natin ay patuloy na nag-aalab. You must connect with spirit-filled people.
Hindi yung mga kukonektahin ninyo, yung mga tao mabigat ang problema, sinasabihan ka ng problema. Ang nangyari, yung problema natatransfer sa inyo. Yung kanilang sama ng loob natatransfer sa inyo. Hindi ko naman sinasabing, huwag kayong ipagpe-pray nyo na lang sila, pero huwag kang makipag-connect sa kanila. You must connect with people who are spirit-filled people. Na nag-aalab ang kanilang puso sa paglilingkod sa Diyos. Kaya kung ikaw ay nanghihina, tapos nakukunik ka sa mga taong spirit-filled people, kapatid, madadala ka. Nanghihina ka nga ngayon, pero nakakonekta ka sa mga taong mayroong spirit-filled people. Wow! Nare-revive. Nare-revive yung init sa paglilingkod sa Diyos. Amen? At sabi nga doon, look to the fire rather than your fear. Look to the fire rather than your fear. Why? It gives you the power to love and live a well-balanced life. Kaya kung mayroon po tayong takot, alam niyo kapag may takot po tayo, hindi po tayo makakapamuhay ng maayos eh. Hindi tayo makakapaglingkod sa Diyos ng maayos because we have fear. Amen po ba? Alam ko, nararanasan niyo yan, may takot ka. Ano kayong mangyayari sa akin? Naku, na-diagnose ako, may sakit ako. Na-diagnose ako na may cancer ako. Lord, ano kayong mangyayari sa akin? Pero kapag tayo po ay connected sa Panginoon, connected tayo sa mga taong spirit-filled, hindi kayo matatakot. Because Jesus overcome the world. And to those who connect with Jesus, we are also overcomers. Amen? We are all overcomers. Hindi tayo talunan, mga kapatid. Tandaan mo yan, hindi tayo talunan. Pwede mo, basta masabi mo lang yan kasi hindi mo naman naranasan yung problema ko. Kapatid, kung problema lang ang pag-uusapan no natin, napakarami ng problema na kinaharap po namin. But we have God. Kung gaano man kalaki ang ating problema, mas higit na malaki yung Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen po ba? Plakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya po makikita po natin, this fire provides the motivation and power for mission. It means, sa paglilingkod natin sa Diyos, ito ay magbibigay sa atin ng fire. Pag sinabing mission, anong mission sa iyo? Di ka naman kailan pumunta sa ibang bansa. Di ka naman kailan pumunta sa ibang probinsya. Ang mission po ninyo sa pamilya ho natin. It is within. Sa kapaligiran lang natin. Pamilya nyo, kapitbahay nyo. Dapat kung kilala ho tayo, you are a born-again Christian. Hindi yung, ay, born-again ba yan? Ay, born-again ka ba? Hindi dapat ganun marinig ho natin. Baka hindi nila alam na born-again ka. Alam ba ng mga kapitbahay natin na born-again tayo? O ikaw lang nakakalam na born-again ka? It gives us the motivation. Kapag sinabi natin born-again Christian ka, magmamanifesto sa inyo eh. Pero alam niyo po, sa pagiging lingkod natin sa Diyos, hindi po madali. It takes time. Because God will change us not instantly, but from glory to glory. Kumbaga, matagal na proseso ang pagiging Kristiyano ho natin. Hindi na may ibig sabihin na you accept Jesus Christ as Lord and Savior today, you are now already a Christian. Yes, you are a Christian, but yung characteristic ng ating Panginoong Jesucristo ay nagpo-process pa lang yan sa atin. Pinoproseso pa lang tayo. Kaya kung ikaw ay aalis sa presensya ng Panginoon, hindi ka maproseso ayon sa kalooban ng Diyos. Kunting tapik lang sa iyo, nakarinig ka lang hindi maganda, ayaw ko na dyan. Ayaw ko na dyan, ayaw ko na umatin dyan. Kapatid, kaya na narinig natin yung mga bagay na yan. Kasi gusto ng Panginoon na magiging maayos ang buhay natin.
At magamit tayo mightily. Kasi alam nyo po, kapag tumatagal na tayo naglilingkod sa Diyos at naranasan mo na parati yung mga pagkukorek sa iyo, magiging matatag ka na sa paglilingkod sa Diyos. Kahit anong mangyari, kahit may masasabi ka hindi maganda sa iyo, nagpe-praise, hallelujah, praise the Lord ka na lang. Even you will say to them, Lord, bless them, Lord, bless them, Lord. Hindi yung, mamaya ka lang, susugurin kita sa bahay. Anong sabi mo? Wala ho tayong pagkakaiba yan sa mga unbelievers. Pero kapag nakarinig ka mga ganung bagay, you will just say to them, Lord, thank you. Pinatatag mo ako. Lord, pagpalain mo sila. Nawa sila din na makakilala. And someday, magpatutuo sila sa iglesia, sa church, Panginoon, na ganito ang ginagawa nila sa buhay ko. And last, is that the last? Pangilan na ba tayo? Oh, yes. Pang-apat, the last. How do we serve God excellently? Pang-apat, the last, with joy. Oy, joy. Joy. Ano ang joy? Panlaba, sabon, panlaba. Ay, hindi naman sa ano. Panlaba yung dishwashing, di ba? Ano ang joy sa Tagalog? Kagalakan, kasiyahan, yung masaya ka na naglilingkod ka sa Diyos. Because this is what God wants from us. Na sa paglilingkod natin sa Diyos, may kagalakan ka sa puso. Lord, I want to serve you, Lord. Yes, Lord, yes! Kaya nga enthusiasm enthusiastic spirit because of the joy. Pwede ba natin kantahin mamaya yung joy? Joy! Actually po, ito, tandaan natin ang gusto ng demonyo na aalisin sa buhay ng bawat isa sa atin ay yung joy sa paglilingkod natin sa Lord. Papayag ba kayo? Papayag ba kayo na nakawin ng demonyo ang joy sa paglilingkod natin sa Diyos? No! Dapat ang kagalakan ay manatili sa puso natin na despite sa lahat ng problema, kabigatan na ating nararanasan, ay magpatuloy tayo sa paglilingkod sa Diyos. Kaya Romans chapter 12, verse 11, in the easy translation version, do not be lazy, but always work hard. Serve the Lord with well, because you enjoy it. Hallelujah. Ang kagalakan sa puso natin sa paglilingkod. Kagalakan na mamimit natin yung mga kapatiran sa Panginoon. Hindi yung naglalakad kayo sa labas, nakita mo ng kapatid mo, o mga kakapatiran mo sa church, iiwas ka. Pero may nakita ka mga kapatiran, ay, Sister Brad! Ay, kamusta? Oh, wow! Hindi yung iiwas ka. Siguro may ginagawa ka hindi maganda. Nawala yung joy mo sa paglilingkod sa Lord. Pero kapag tayo po ay tunay na naglilingkod sa Diyos, and we want to serve God excellently, dapat punong-puno tayo ng kagalakan sa paglilingkod sa Diyos. Whatever. Masin sa trabaho natin. Maging sa paglalabaho natin. Paglilinis sa bahay, pagluluto, whatever we do. Ang sabi nga doon, may kagalakan ka sa puso. Subukan nyo maglaba na masaya. Magugulat ka na lang, natatapos na. Pero subukan mo maglaba na nakaangot ka, puro ka reklamo, maghapon, hindi pa tapos yung labada mo. Pero alam nyo, kapag may joy tayo, sinasamahan tayo ni Lord. Binibigyan tayo ng lakas, malampasan natin ang lahat na yan. Amen! Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah!